Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ito po si Pastor Ben Sulat ng CRC Antipolo Daughter Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon mula sa salita ng ating Panginoon. Ngayon pong umaga ay matutunghayan natin ang salita ng Diyos sa Joshua chapter 18 verse 11. Ngunit bago po tayo magpatuloy, ay tayo po muna manandali ang manalangin. Father, in the name of Jesus, thank you for this great morning that you blessed to us, Lord God, especially to your word. And Holy Spirit, we expect you that you blessed us with your power and strength and knowledge and wisdom to understand your word this morning. We lift up to you everything we heard in Jesus' name. Amen. Ang title po natin ngayong mensahe ay The Final Divisions of the Land in Joshua chapter 18 verse 11. I will read in New International Version. The first lot came up for the tribe of Benjamin according to the clans. Their allotted territory lay between the tribes of Judah and Joseph. In this message, the children of Benjamin should have the first lot of these 7 next to the children of Joseph. They too being the only sons of Rachel's, the beloved wife of Jacob. Noong panahon, yung book of Joshua, nakapasok na sila sa Kanaan, na-invade na nila yung buong Kanaan, at doon pa lang sila nabigyang or naitatag bilang isang Israelites or isang bansa. Nung nandoon na sila, binigyan na sila ng mga portion. Nagkaroon na ng partitions of land or divisions of land. And this time, yung panahon na naman ni Benjamin. Panahon na ito, si Benjamin ay yung tribe of Benjamin, katabi niya ay ang tribe of Judah in northern part of Israel and the tribe of Joseph. So nasa pagitan siya ng dalawa. Kung ating makikita bakit sila nagkaroon ng pagkakadikit-dikit, it's because the Lord knows that in future have a great prophecy for them. Meron silang bondage itong tatlong tribe kasi sa kanilang mga ninuno, itong tatlong magkakapatid na ito ay malapit sa isa't isa. Kaya bit-bit nila yung ganoong character. Sila ay magkakasama. I have 2 essential message of this verse. One is the closeness of these 3 brothers, Benjamin, Joseph, and Judah. Remember, si Benjamin as beloved brother of Joseph, minamahal siya ni Joseph nung panahon si Joseph ay nakarating ng Egypt. Then, si Judah naman ay inoffer niya yung sarili niya as a substitute para hindi na si Benjamin ang iharap doon sa governor ng Egypt in Genesis chapter 44. So, minahal din ni Judah si Benjamin. Mahal ni Benjamin ang kanyang kuya na si Joseph, at si Joseph naman mahal niya ang kanyang bunsong kapatid. Sila lang ang magkapatid. And si Judah ay minamahal niya na rin si Benjamin. Back then, nagkaroon na talaga sila ng closeness. Number 2, fulfills the prophecy of Moses. In Deuteronomy chapter 33 verse 12, ito po ang sabi, O Benjamin, he said, the beloved of the Lord shall dwell in safety by him who shelters him all the day long, and he shall dwell between his shoulder. Sino yung shoulder na tinutukoy sa verse ni Benjamin? Magdudwell siya in his shoulders. Yung shoulder na yun yung dalawa niyang kapatid, si Judah and si Joseph. So, yun yung pagpapakita na matibay ang tribe of Benjamin. And actually, nagkaroon ng maraming dakilang hari mula sa tribe of Benjamin. Kaya naging ganyang katatag ang Benjamite tribe o mga Benjamites. In conclusion, Father Jacob, among Jacob, renamed his Benjamin as son of right hand. In the same way, this name is a type of Christ's divine nature in his exaltations to the right hand of God the Father, the power and authority of our Lord Jesus Christ. In Luke chapter 22 verse 69. In that way na kung saan si Benjamin, the meaning of Benjamin is son of the right hand, and of Benjamin, Jesus is seated in the right hand of God. In Luke chapter 22, yun din kung paano
kung saan ipinanganak si Benjamin sa near Bethlehem, doon din ipinanganak ang ating Panginoong Jesus. So, in similarity and in representation, sa panahon natin ngayon, si Benjamin is our Lord Jesus Christ. In this verse sa ating pagtatapos, na binigay ng Panginoon ang portion ng Benjamin tribe doon sa Joshua chapter 18:11, binigay yon sa tribe of Benjamin, mga Benjamites, dahil sila ang nais ng Panginoon mailagay roon. At nais ng Lord na pagpapalain sila. Bukod doon sa pagpapalain sila, gagamitin din sila at kasangkapan yung dalawa niyang kapatid na tribo. Yun ang Joseph and ang Judah. So, all throughout of the history ng Israel, doon lang nagkakaroon ng mga mabubuting mga hari sa mga tribo na yan. Sa ngayon, iyon po ang nais ng Lord. Magkaroon tayo ng lean on shoulder, kasandalan para sa kung may pangangailangan man tayo. At yun po ang mensahe ng Diyos sa ating ngayong umaga. Hallelujah. Salamat po sa inyong pakikinig mula sa salita ng Diyos. Nawa ay ating pag-aralan, pagpulibulayan ang kanyang salita. At tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa mensahe mo po ngayon sa amin ngayong umaga. At tulungan mo po kami na makalakad sa ayon sa iyong kalooban sa tulong ng iyong mga salita. Salamat po na inihalimbawa mo si Benjamin as your representation to be salvations of our soul at maging magkakaroon, Panginoon, ng kakampi katulad ni Judah at ni Joseph. Tulungan mo po kami na meron kami nun just like the Holy Spirit. Maraming pong salamat. Tinataas namin sa iyo umagang ito. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at malaya po kayong ibahagi ang salitang ito ating Panginoon na kahit sa anong paraan, sa YouTube man or kahit saan. Ito po ang aking mensahe at maragandang umaga po sa ating lahat.